Roland, hindi mo ba ako naintindihan? Hindi tayo bagay. Tingnan mo ang sarili mo. Nagtitinda ka lamang ng balot. Ano may magmalaki mo sa magulang ko? Jenny, akala ko ba mahal mo ako? Pwes, nagkakamali ka sa inisip mong yan. Layuan mo na ako. Ayaw na makita pa. Bata pa lamang noon si Roland. Mag-isa na itong pinalaki ng kanyang inang si Elisa. Dahil kasi sa isang malubhang karamdaman kung kaya ay maga silang iniwan ng ama. Kaya naman nagsumikap itong si Roland. Kahit sa murang edad, naglalako ito ng balot para naman may suportahan ng kanyang ina. Pumasok kasi sa isipan ni Roland na hindi biro ang buhay. Lalo na at nagsimula na siyang mag-aral. Pangarap ni Roland na maging isang ganap na negosyante. Dito ra kasi kumikita ng malaki. Gusto niyang iahon sa hirap ang kanyang ina. Ganyan ang pumasok sa mura niyang isipan. Matapos ng buong maghapong pag-aaral, sumasadlin pa ito ng ilang oras para maglako ng balot. Ganyan kasipag itong si Roland. Pag-aaral, bahay at paglalako ng balot ang kanyang pinagkabalahan. Pasensya ka na anak. Kung naging mahirap lang tayo at hindi agad-agad may bigay sa iyo ang gusto mo. Na Elisa, sapat na po sa akin na makain tayo. Makapag-aral ako. Kaya sisikapin kong makapagtapos para sa kinabukasan natin. Bigla siyang niyakap ng ina. Hindi kasi masikmura nito na tuwing may bitbit itong basket ang anak ay nasaktan ito. Lumipas ng ilang mga taon, nasa high school na itong si Roland. Isang ganap na itong binata. Ngunit sa haba man ng panahon, hindi pa rin siya bumitaw sa pagiging balot vendor. Kahit na lagi siyang pinapahiya ng mga estudyante dahil sa kanyang ekstrang trabaho. Pero alam niya sa kanyang sarili na isa itong marangal na trabaho para makatulong sa kanyang ina. Hoy, tumigil nga kayo dyan. Di ba kayo nagsasawa na pang-asar sa kanya? Wala naman siyang ginagawa sa inyo, di ba? Jenny, huwag mong nabutanggol ang lalaking iyan. Nakita mo naman, di ba? Walang gustong may pagkaibigan sa kanya. Pasensya ka na Roland ha. Kung lagi kang inaasar ng mga taong yun, wala lang kasing magawang mga yun eh. Ayos lang yun Jenny. Sanay naman ako sa kanila eh. Pero Roland, dapat natuto kang lumaban lalo na kung nasa tama ka. Pwede ba ako magkabili ng balot mamaya kapag nasa labas tayo ng paaralan? Nako Jenny, kumakain ka pala ng ganun. Akala ko para lang sa mahirap yun. Oo naman Roland, masarap kaya. Pero nililihim ko lang yun sa mga magulang ko kasi baka magalit sila eh. Akala ko nung una sobrang sungit mo sa akin Jenny pero nagkamali pala ako. Isa ka pala ang hulog ng langit sa akin. Why not Roland? Kaibigan lang pala eh. Kaya lagi mo na akong libre ha ng balot. Oo ba? Yun lang pala eh. Hindi nga. Oo nga. Hindi ako nagbibiro. Sa tuwing umuwi itong si Roland, lagi niyang nadadaanan ang malaking bahay ng kaibigang si Jenny at lagi rin naman itong nakabili sa kanya ng balot. Dahil sa palaging magkaklase at malapit sa isa't isa, hindi malaya ni Roland na nahulog na rin ang loob niya sa dalaga. Kaya naman kahit nadalawang isip ito, pero pinaalam niya sa kanyang ina na meron itong nagustuhan. Nay, meron sana ako magtapat sa inyo. Hindi ko alam kung tama ito. Ano yun Roland? Tungkol ba ito sa pag-aaral mo? Hindi Nay. Tungkol ito sa babae na sabihin nating gusto ko. Naku Roland, huwag mong sabihin na meron ka na natipuhan ha? Sino siya? Taga dito ba sa atin? Roland, hindi ba siya ang pinakamaganda sa inyong classroom? Isang anak mayaman? Oo Nay. Naku anak, baka naman dihado tayo dyan. Alam naman natin di ba kung ano ugalin mga yun? Pero Nay, iba sa Jenny. Mabait siya, masiyahin, iba siyang babae. Roland, wala namang problema sa akin kung gusto mo siya. Ang pinaglala ko lang ngayon dahil mayaman ang kanilang angkan. Anong sasabihin nila kapag nalaman nilang isang mahirap lamang ang boyfriend ng babae? Roland, hindi naman kita pinipigilan eh kung talagang umiibig ka na. Pero sana lang ay humanap ka ng babae na hindi ka sasaktan sa huli. Naging inspirasyon ni Roland itong si Jenny. Bagamat hirap sa buhay ngunit sa tuwing nakikita niya at nakakausap ang dalaga ay tila nawala ang pagod nito. Sa halip, ito ang nagpapalakas ng loob sa kanya para pagpatuloy ang nasimulang pangarap. Isang araw noon, nagkaroon muli sila ng pagkataon para magkausap ng dalaga. Nais niyang ipagtapat dito ang kanyang tunay na saloobin. Jenny? O Roland, ano yun?
may gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung magustuhan mo ito. Sige na Roland, sabihin mo na sa akin. Bakit naman ako magalit sa'yo? May dapat ba akong nagalit? Wala naman. Sasabihin ko lang sa'yo na gusto kita. Noon pa man matagal nang gusto. Naging girlfriend ko, Jenny. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Biglang inabot ni Roland sa dalaga ang regalo nitong chocolate. Nako Roland, maraming salamat nito. Pero pasensya ka na. Hindi kita gusto. Nais lang kitang maging kaibigan. At masaya lang ako sa tuwing makasama kita. Ganun ba Jenny? Oo Roland. Gusto din ng parents ko na isang may kaya sa buhay ang magiging boyfriend ko. Pasensya ka na Roland. Kaibigan na talaga ang turing ko sa'yo. Sana hindi ka ma-offend. Ayos lang Jenny. At least maga pa lang nalaman ko na. Hindi malaman ni Roland ang gagawin. Parang sasabo ang kanyang damdamin sa pagbasted ng Jenny sa kanya. Sobrang sakit, parang tinusok ng karayom ang kanyang puso. Gusto niyang umiyak dahil sobrang sakit nito, pero dahil sa kanyang harapan ngayon ang dalaga, kaya naman tinis niya ito. Jenny, kumusta naman ang pag-aaral mo? Ayos naman ma'am, dad. Ang totoo, nakuha ko bilang top 2 sa klase. Ano? Top 2 ka lang? Ang gusto namin, maging top 1 ka o higit pa. Kailangan sa sunod ng mga semester, makuha mo na ang pinakamataas na grado. Kapag nangyari yun, ibibigay ko sa iyo ang gusto mong sasakyan. Jenny, kung sakaling mataas ka sa lahat. Pero ano itong nabaltaan ko? Lagi mo raw kasama ang isang natitindang balot? Makinig ka sa akin Jenny. Sa oras na nabalataan ko pang muli ito, na nakipag-usap ka pa sa kanya, dalawa lamang patunguhan ito. Alis ka sa school o kaya naman ay siyang palisin ko doon. Maliwanag ba? Pero dad, wala kang ginawang masama. Jenny, wala kang ginawang masama, oo. Pero sa tuwing nakikita kayo ng ibang tao, ano na lang sasabihin nila? Isang anak negosyante, may boyfriend na isang vendor? Kaya habang maaga pa Jenny, umiwas ka na at asikasuhin ang pinapagawa ko sa iyo, being top of the class. Sige na, alis na ako. Sige dad. Ma'am, bakit ganun si daddy? Ginagawa ko naman ang lahat pero parang hindi pa rin sapat sa kanya. Jenny, anak, kahit ano pa mang mangyari, I'm proud of you dahil ginagawa mo ang lahat. Pero gusto ng dad mo na ikaw ang nakaakat sa lahat sa school. Niyakap na lamang ng ina ang kanyang anak. Lumipas ng ilang linggo, muli nilang nakita si Roland habang nag-isa itong nakaupo. Kaya naman na nilapitan niya ito. Kumusta ka na Roland? Jenny, ikaw pala. Congrats nga pala sa magiging top 1 mo sa school natin Roland. Nako, salamat. Ikaw rin Jenny, congrats sa pagiging top 2 mo. Ang totoo Jenny, hindi naman basihan na nasa top 1 ka o higit pa maging mayaman ka na. Nasa tao pa rin ang desisyon kung may patuloy niya pag-aaral. Roland, gusto kong sa sunod na semester sana ako ang maging top 1 o masigit pa. Gusto kong pabigyan mo ako Roland. Kung talagang mahal mo ako, ibalato mo na sa akin ng taon na ito. Pero Jenny, alam mo naman di ba kung manatili akong top 1 sa lahat, sa sunod semester ay makapasok ako sa scholarship di ba sa kolehiyo? Please Roland, kung mahal mo talaga ako, pabigyan mo ako. Biglang hinalikan ni Jenny itong si Roland sa kanyang pisngi. Biglang pagsang-ayon nito sa kagustuhan ng dalaga. Lumipas ng ilang buwan. Congrats Jenny, sinasabi ko na sa'yo di ba na kaya mo yan. Dahil dyan bukas, makuha mo na rin ang gusto mong sasakyan. Naku, maraming salamat dad. Ito yung pangarap kong makukuha. Sige anak, kapag na-release na ang sasakyang yun, pwede mo siyang gamitin sa school, sa kolehiyo. Ngunit sa kabila noon, isang pangarap din ang hindi natupad. Pinaubaya kasi ni Roland ang pagkakataon para kay Jenny. Hindi niya kasi kaya makitang nahirapan ang babaeng mahal nito. Jenny, congrats nga pala. Yan na ba ang sasakyan na bigay sa'yo ng daddy mo? Ano na? Sinasagot mo na ba ako? Tayo na ba? Ha? Roland, anong pinagsasabi mo? Tayo na? Wala naman tayong kasunduan di ba? Ang sabi ko lang sa'yo na pagbigyan mo ako kung talagang mahal mo ko. Walang tayo. At hindi magiging tayo. Biglang gumawa ang mundo ni Roland. Ito pala ang magiging bunga sa kanyang ginawa. Kaya ngayon, hindi niya tuloy makuha ang scholarship para sa kolehiyo. Kailangan niya magsumikap para sa pangarap na iyon sa pangailangan niya sa kolehiyo. Nay, sorry kung hindi ako nakapasok bilang scholar. Roland, alam ko naman na ginagawa mo ang lahat.
Masaya ako anak. Dahil kahit wala na ang ama mo, hindi ka sumuko. Bago man bumalik sa klase, araw-araw nagtitinda ng balot itong si Roland para naman makaipon ng pera bilang enrollment nito sa kolehiyo. Araw-araw din siyang nakikita ni Jenny, ngunit mula noong nakamit nito ang sasakyan, hindi niya na nagawang magparamdam pa sa binata. Malaking halaga ang kailangan ni Roland para sa kanyang enrollment. Hindi sapat ang perang naipon nito, kailangan niyang gumawa ng paraan para makaipon ng sapat na pera para dito. Ngunit paano? Nay, baka hindi mo na ako pasok sa kolehiyo nitong taon na to. Magtatrabaho muna ako para makaipon ng pera. Sigurado ka ba anak? Meron naman ako naipon dito. Nay, mas kailangan nyo yan. Nawa na itong si Lisa sa sinapit ng kanyang anak. Laging gumugulo sa kanyang isipan ngayon kung gagawin niya na ang second plan. Ang muling pagbabalik sa kanya sa bahay noon kung saan ay naghintay ang kanyang mga magulang. Pero hindi niya alam kung tanggap ba siya ng kanyang magulang kung sakaling babalik ito kasama ng kanyang nag-isang anak. Lumayas kasi noon si Lisa noong nakilala niya itong si Rolando, ang lalaking minahal nito. Dahil hindi sang-ayon ang mga magulang sa kanilang pagmamahalan kung kaya naman sa loob ng 2 dekada walang Elisa ang nagkipagkita sa mga magulang. Wala na siyang ibang choice kundi kausapin ng mga magulang nito na pag-aralin sa kanila ang kanyang apo sa kolehiyo lalo na at malapit na ang pasukan. Ang kapalit nito ay magiging katulong ito at alipin sa kanilang sariling pamamahay. Nay, nasan po tayo? Anak, may papakilala ako sa iyo. Hindi ko alam kung tatanggapin niya tayo. Nay, kanino itong malaking mansyon? Dito ka ba namasukan? Kung gano'n nay, pwede bang dito rin ako mamasukan nay para naman makaipon ako ng pera? Hindi na lamang kumibo ang ginang. Maya-maya pa kumatok ito sa gate ng mansyon. Pagbukas ng gate ay laking gulat nang nasa loob nito kung sino ang kanyang kaharap. Lisa, ikaw nga. Mabuti naman at bumalik ka. Sino ang binatang to? Nakasama mo? Sir, siya nga pala si Roland, ang anak ko. Pakiusap sir. Tulungan niyo kami. Kahit maging alipin ako sa mansyon na ito. Mangyak-ngyak na hinarap ni Lisa ang matandang lalaki. Pakiusap po sir. Kahit ako na lamang po, huwag na si nanay. Gagawin ko ang lahat para sa mansyon. Makapag-aral lamang ako sa kolehiyo. Kulang na lang kasi ng 1 puntos para naman makapasok ako bilang scholar. Habang nasalita itong si Roland, napayak naman ang matandang nasa kanyang harapan ngayon. Kawawa naman pala ang apo ko. Tiniis ang lahat. Alam niyo bang matagal ko na kanyang nahanap ni Elisa? Sana mapatawad niyo ako ni Rolando. Nasaan na siya? Wala na sir. Bata pa lamang noon si Roland. Binawi na siya ng buhay. Kung ganun, bakit hindi ka bumalik dito? Nay, anong ibig sabihin nito? Roland, ako ang lolo mo. Meron kaming konting alitan ng nanay mo noon. Pero matagal na yun. Ilang taon ko siyang hinahanap pero hindi ko siya matagpuan. Nay, totoo ba to? Oo Roland, mahabang kwento pero siya ang lolo Ramon mo. Biglang niyakap ni Ramon ang mag-ina. Sorry Elisa kung naging mahigpit ako sa iyo noon. Tinanggalan kita ng karapatan para magmahal. Nagkamali ako. Sana patawad mo pa ako. Dad, ako ang nagkamali. Naging matigas ang ulo ko. Sinuway ko kayo. Kaya ngayon, ganito tuloy ang naging buhay namin ng anak ko. Lisa, at least nalaman mo ang totoong realidad ng buhay na talagang hindi basta-basta. Dahil narito na kayo, hindi ako papayag na muli kayong mawala sa paningin ko. Ako na ang bahala sa pag-aaral ni Roland. Doon na siya mag-aaral sa universidad natin, Elisa. Talaga, Dad? Oo, anak. Sino pa ba ang magmamana ng lahat ng ito kundi ang nag-isa kong apo? Laking gulat ni Roland sa kanyang narinig. Isa palang bilyonaryo ang kanyang lolo Ramon at siya ang magiging tagapagmana nito. Unang araw sa kolehiyo, excited na itong si Roland sa panibagong yugto sa kanyang buhay. Maga itong nagising para maghanda ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Roland, ang aga mo naman yata nagising. Mukhang excited ka na yata. Opo, Lo. Siya nga pala. Nagluto na po ako ng almusal. Sana magustuhan niyo ito. Nay, Lo, alis na po ako. Iho, gamitin mo na ang isang sasakyan na hindi ko ginagamit. Naku Lo, maraming salamat pero gusto ko munang mag-commute sa ngayon.
Ayaw kong kilalanin nila akong apo ng may-ari ng universidad. Gusto kong maging simpleng mag-aaral na may dedikasyon sa sarili ko. Lo, na-appreciate ko lahat ng iyong ginawa. Salamat, pero okay lang ba na pag-umit mo na ako? Iho, katulad talaga ng mami mo, ayaw niyang mamayabang. Gusto niyang maging simple sa lahat ng bagay kahit na kaya ko naman ang lahat. Ayaw mo bang makilala bilang apo ko? Isang milyonaryo? Lo, masaya po ako. Totoo. Pero gusto kong maging simple lang muna sa ngayon kapag harap ko ang mga tao. Good decision, Roland. Pero kapag may naambuso sa'yo, sa kabaitan mo, malintikan sila sa akin. Maraming salamat sa pag-unawa mo sa akin, Lo. Elisa, manamana talaga sa'yo ang apo ko, si Roland. Dad, siguro naging aral ito sa amin, Roland. Ang karanasan namin noon, lalo na noong nagtitinda siya ng balot, araw man o gabi, para sa aming dalawa. Kaya nga anak, huwag na nating balikan pa ang nakaraan. Pero Dad, di talaga malimutan ni Roland ang lahat. Di bali na mahirapan siya, ang mahalaga ay naging successful ang kanyang plano. Unang araw ng klase, nakasuot lamang ng simpleng kasuotan itong si Roland. Medyo pawis pa ito dahil naglalakad ito ng ilang minuto papasok sa campus. Pagdating sa silid, naroon ang mga bagong kaklase, ngunit wala pa ang kanilang propesor. Ilang minuto pa dumating na ang kanilang propesor at isa-isa silang nagpakilala sa harapan. Okay everyone, I'm Professor Matthew. Umaasa akong walang maging pasaway sa inyo. Alam kong magaling kayo sa iba't ibang school, kaya huwag niyong sayangin ang tuition fee dito. Anyway, ipapakilala ko sa inyo si Miss Jenny Santos, a daughter of a businessman. She got higher grades in senior high, kaya igalang niyo siya. Laking gulat ni Roland dahil hindi niya inaasahan na hanggang sa kolehiyo ay magiging kaklase pa itong si Jenny. Ano naman kaya ang masabi ng dalaga sa kanilang muling pagtatagpo? Bakit ka nandito? Huwag mong sabihin na dito ka mag-aaral. Paano? Hindi ba isa ka lang lamang balot vendor? Miss Jenny Santos, magkakilala kayong dalawa ng lalaking ito? Oo, Professor Matthew. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa isang balot vendor na to sa aming klase noon? Hindi ko alam kung bakit siya nakapasok sa mamahaling universidad na ito, Professor. Miss Jenny, bakit mukhang hindi ka yata sang-ayon na naritong lalaking yan? Oo, Professor. Ang dahil sa kanya ay munti ko nang hindi makuha ang regalo sa akin ni Dad. Gusto kong hindi siya makapagpatuloy sa pag-aaral dahil hindi siya nababagay dito. Kung ganoon, Miss Jenny Santos, walang problema sa akin, pero dapat may kapalit. Mr. Mateo, anong gusto mo? Pera? Walang problema. Miss Jenny Santos, ang gusto ko, bigyan natin ng time ang bawat isa. And guess what? Pwede kitang gawing top 1 sa klase ko. Professor, madali lang akong kausap. Basta lahat ay naayon sa plano ko. Sige Miss Jenny, mamaya, hindi kita dito sa labasan. Napayo ko na lamang ang dalaga bilang pagsang-ayon dito. Nagsimula na ang kanilang klase, ngunit sa tuwing may tinatanong ang professor, laging si Ronald lamang ang nakasagot dito. Hindi naman sa pagmamayabang, matalino naman talaga ang binata kaya nga ay lagi itong top 1 sa klase. Ngunit dahil lamang kay Jenny, ang pangarap noon ay naglaho. Ganun pa man, malaki pa rin ang kanyang pasalamat dahil kung hindi ito nangyari, hindi nito makikilala ang kanyang lolo. Matapos ng klase, maaga lumabas ng campus itong si Roland. Nagsimula na itong maglakad ngunit sa di kalayuan, nakita niya nag-uusap itong si Jenny at Professor Mateo. Hindi niya alam kung ano na naman ang plano ng dalaga. Pero habang maaga pa, nalaman na nito na walang maludulot na pakipagkaibigan sa baeng iyon. Ilang minuto lamang nakalipas, nakauwi na rin siya sa mansyon. Kumusta ang unang araw mo sa klase, anak? Ayos lang, Nay, pero hindi talaga mawala ang mga taong sip-sip na, no? Anak, ganun talaga. Pero alam ko naman na matalino ka. Roland, mabuti naman natakawi ka na. Oo, Lo. Lo, gusto ko lang sana itanong sa inyo. Kilala niyo bang lahat ng empleyado niyo sa universidad? Oo naman, Roland. Sa katunayan nga, isang eskwelahan natin na nabigyan ng parangal dahil sa husay at galing ng mga profesor at estudyante. Paano si Professor Mateo, Lo? Kilala niyo ba siya? Oo, Roland. Magaling siyang profesor. Pero noong nakaraang taon, nagkaroon ito ng issue sa isang estudyante. Pero nangako naman ng guro na yun na hindi na maulit pa. Kaya naman na pinagbigyan ko muna siya. Nagkakamali din naman ng tao, di ba? Lo, ano ang kanyang issue? Hay nako, Roland. Biruin mo, nakipagrelasyon ito sa isang estudyante. Alam naman namin na
Hindi ito pinahintulutan, di ba? Pero humingi siya ng sorry sa akin at ayun, pinagbigyan ko siya. Roland, bukas pwede mo nang gamitin ang sasakyan na ibibigay ko sa'yo. Lo, meron akong gagawin. Ikaw ang bahala, Roland. Tara na, nakahanda na pagkain. Si Lisa nga pala nagluto, tiyak na masarap yun. Oo, Lo, sigurado yun. Samantalang nasa loob naman ng isang coffee shop, itong sina Jenny at Matthew. It's my pleasure, Jenny, na makasama kita dito ngayon. So let's have some coffee. Sure, Mr. Matthew. Siya nga pala, bakit pumayag ka sa alok ko? Wala lang, Mr. Mateo. Nakipagdila ko sa iyo dahil gusto kong mahirapan mo sa Mr. Roland. And that way, hindi siya makapasa sa exam. Miss Jenny, maraming paraan para hindi makapasa sa exam. Remember, hawak ko ang lahat. Kung ano ang final decision ko, it should be reflects their grades. Kung yan ang gusto mo, why not? Basta gusto ko lang makipag-date sa iyo. And that's all. Matapos ng kanilang pag-uusap, naunang umalis itong si Jenny sa kanyang kotseng regalo noon ng kanyang daddy Ferdinand. How's your day in school, Jenny? Dad, not good. Biruin mo, hindi ko nakala na roon din pala si Roland sa university. Ano? Paano siya nakapasok doon samantalang mahal ang tuition fee doon, di ba? Dad, paniguradong may kapit yung isang mayamang tao o kaya naman nagnakaw siya ng pera para makapasok sa mamahaling eskwelahan. Kung ganoon, Iha, huwag mong hayaang maunahan ka naman ng lalaking yun. Alam mo bang kapag hanggang sa dulo ng pag-aaral na ito at ikaw pa rin ang magiging top 1? Kinausap ko na ang boss ng pare ko na ipasok kita sa kanilang malaking kumpanya. At isa pa anak, ang eskwelahang yun, isa sa kanilang pinag-may-ari. Kaya gawin mo ang lahat na maging mataas ka sa kanila. Sige dad, siskapin kong ako ang muna sa lahat. Lumipas ng ilang linggo, bagamat sumagin na sa isipan ni Roland na sisiraan na naman siya ni Jenny sa lahat ng propesor para sa kanyang sariling kapakanan. Guys, namoy niyo ba ang namoy ko? Sino kaya dito ang nadala ng balot? Ang baho naman. Roland, siguro ikaw ano? Pwede bang pakitapon ng balot na yan sa labas? Matapos pinahiya sa klase itong si Roland, pinagtawanan pa ito ng ilan sa kanila. Maya-maya pa may isang babae ang nagsalita at bertanggol ang binata. Tumahimik nga kayo. Wala namang ginagawang masama itong si Roland sa inyo ah. Bakit niyo siya palaging pinagtripan? Kung kayo kaya ang sa kanyang sitwasyon, matutuwa kayo? Aba naman. May tagapagtanggol na pala itong lalaking to. Sara Montenegro, nakikilala mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Baka gusto mong sa sunod na semester wala ka na sa school na ito. Subukan mo lang Jenny. Makikita mo ang hinahanap mo. Sino ka ba? Hindi ka naman nababayad sa akin, di ba? Sara, kung ayaw mong madamay dito, itik mo yung bibig mo. Roland, pasensya ka na sa malalaki dito. Meron dyan nakapagtapos dahil sa pera pero wala namang alam. Tanging papaganda lamang. Hoy Sara, pinaringgan mo ba ako? Excuse me Jenny, narinig mo bang pangalan mo binanggit ko? Wala di ba? Nanginig na sa galit itong si Jenny, hindi niya matanggap na may babaeng hamon din sa kanya. Ilang saglit pa dumating na ang kanilang propesor. Biglang nag-announce ang propesor na magkakaroon ng mahabang pagsusulit bukas. Nagbabala ito sa mga estudyante na sa oras na mahuli silang nagkopyahan, ito ang magiging dahilan para ma-expelled sila sa university. Dahil ilang oras lamang ang kanilang klase, umuwi na rin itong si Roland. Ngunit sa daan pa lamang ay nakita siya ni Sara na naglalakad. Kaya naman ay hinintuan niya ito. Mr. Roland Vasquez, halika na, sumakay ka na. Ihatid na kita. Nako Miss Sara, salamat pero ayos lang ako. Roland, please, sumakay ka na. Alam mo bang maraming masamang tao dyan sa tabi-tabi? Para naman makauwi ka na maaga at makapag-review ka. Remember na exam natin bukas, diba? Kaya naman ay galingan natin. Salamat Sara, pero baka naman makita tayo ng boyfriend mo at iyon pa ang maging dahilan para mag-away kayo. Roland, wala akong boyfriend. Kung magkaroon man ako, sana lang. Agan ba Sara? Roland, bakit mukhang sukdolan yata ang galit na Jenny sa'yo? Ewan ko ba? Magkaklase kami noon sa high school pero galit siya sa akin dahil isa akong bolt vendor noon. Lalo na ngayon, nakapasok din ako sa universidad na to. Roland, talagang magugulat yun. Alam naman natin na anak mayaman lamang ang makapasok dito, di ba? Maliban na lamang kung anak mayaman ka o merong nagpapaaral sa'yo. Sara, pwede bang dito muna ako ibaba? Wow, dyan ka ba natatrabaho sa malaking mansyon?
Roland, alam mo bang ang taong may-ari niyan, siya rin ang may-ari ng school? Ganun ba, Sarah? Oo, kaya maswerte ka. Kaya mas lalo mo pang galingan sa pag-aaral natin. Kinabukasan, magaganap na ang kanilang exam. Kinakailangan makapasa itong si Roland para naman kahit papaano sa tingin nila kahit na isa siyang hamak na balot vendor ay ma-impress sila sa kanyang galing. Ngunit dumating ang hindi inaasahan ni Roland. Gumawa ng paraan si Jenny para ikasira ng kanyang reputasyon kasabwat na kanilang propesor. Nilagyan ni Jenny ng leakage ang ilalim ng upuan ni Roland para sirain ito ang lahat. Maya-maya pa, nag-announce na itong si Mr. Matthew kung sino ang may mataas na score sa exam. Okay guys, mukhang mait ang laban natin ngayon ah. Alam niyong si Sarah Montenegro, siya ang top 3 natin. Nagsipalakpakan ang ilan sa kanila. Ang ating top 2, Mr. Alex Mondragon. And last but not the least, our top 1. Alam niyo ba kung sino? Jenny! Roland! And the result is, it's a tie. Biglang tumayo itong si Jenny, hindi sang-ayon sa naging resulta. Professor Mateo, sigurado po ba kayo? Baka naman nang daya si Roland sa akin marahil meron siyang kodigo. Pwede niyo bang hulugugin ang kanyang upuan, Professor? Hindi na rin napaligoy-ligoy pa itong si Mateo. Agad siyang lumapit sa upuan ng binata. Sinilip niya ang ilalim nito. Mr. Roland Vasquez, anong papel to? Nang daya ka sa exam? Hindi ka patas lumaban, Roland. Kaya siguraduhin ko sa iyo, mapapalayas ka sa universidad na ito. Miss Jenny Santos, ikaw ang top 1. Sarah, hindi ito maaari. Naging patas naman ang laban ko. Hindi ko alam kung sino ang naglagay ng leakage na yun. Marahil may nagplano nito. Sumagi agad sa kanyang isipan na si Jenny ang may pakana ng lahat ng ito. Matapos na pangyaring iyon, kinausap niya si Dean tungkol sa nabaltaan nito. Mr. Roland Vasquez, hindi ko alam kung sino sa inyo ang paniwalaan ko. Pero Dean, ginagawa kong lahat ng exam na walang pandaraya. Kung gusto nyo, dito mismo sa harapan nyo, kukuha ko ng bagong pagsusulit para naman mapatunayan ko sa inyo. Makinig ka, Mr. Vasquez. Alam kong matalino ka, magaling ka. Pero kailangan ko mapatunayan kung sino talaga ang may pananagutan dito. Gagawa ko ng paraan. For the meantime, huwag ka muna papasok ng ilang araw. Gusto ko makasigurado sa mga taong may balak nito sa iyo. At kapag nangyari iyon, ako mismo ang magpapaalis sa kanila dito. Pero Mr. Dean, kailangan sa mas madaling panahon dahil alam niyo naman, kapag nalaman natin ni Lolo, malaking iskandalo ito sa kanya, lalo na sa universidad. Mr. Vasquez, hanggat maaari, huwag mo na itong iparating sa lolo mo. Ako nang gagawa ng paraan. Kailangan ko lang sapat na pruweba. Kung gusto mo, magbakasyon ka muna. Ako nang bahala sa expenses mo. Huwag lang ako matanggal sa universidad na ito. Ay, ikaw ang bahala din. Basta gumagawa ka ng paraan para mawala ang taong may gagawa nito. O siya nga pala, ayos ba sa'yo na isama ko muna si Sarah sa pagbakasyon ko? Sige, Mr. Vasquez. Walang problema sa akin. Matapos na kanilang pag-uusap, lumabas na itong si Roland sa office. Hindi niya inasahan na nasa labas pala itong si Sarah. Roland, kumusta? Anong desisyon ni Dean? Sarah, nakapag-desisyon si Dean na kailangan ko munang magbakasyon ng ilang araw. Pero nakausap ko rin siya na kailangan na isama. Kahit lang araw lamang, sana pumayag ka, Sarah. Roland, baka naman pwedeng iba na lang. Bakit ako ba? Wala akong sapat na pera ngayon. Tama lang sa buong linggong ito. Naku, Sarah, huwag kang magalala dahil ako nang bahala sa lahat. I mean, si Mr. Dean nang bahala sa lahat. Nakapagpaalam na ako sa kanya. At sana papayag ka. Pero paano ngayon to, Roland? Mabuti naman at pumayag din siya. Oo, Sarah, kaya pakiusap ko pumayag ka na. Gusto ko lang may makasama at makausap. Roland, sino ka ba talaga? Bakit ang lakas mo sa head natin sa school? Wala lang. Alam mo na wala talaga akong kasalanan, di ba? Kaya gawa siya ng paraan si Mr. Dean para naman masolusyonan ang lahat ng ito. Palabas na sila noon sa campus nang makasabayan nila itong si Jenny. Mr. Loser, ito na ba ang huling araw mo sa school? Goodbye, Mr. Loser. Jenny, alam ko naman na ikaw ang may pakanan nito eh.
At siguraduhin ko sa iyo na hindi lamang ako mawala dito, kundi kasama ka kung sino pa man ang kasabwat mo. Roland, wala kang ebidensya. Kaya umalis ka na. Bumalik ka na sa pagiging vault vendor mo. Isama mo itong si Sarah. Bagay naman kayong dalawa, di ba? Umalis na ang dalawa at naiwan mag-isa si Jenny habang nakatawa itong nagumasid sa kanila. Sarah, ihatid na sa inyo. Na ako, Roland, wag na. Baka abot ng kapandilim sa daan. Di ba? Naglalakad ka rin sa inyo? Ayos lang, Sarah, basta ang mahalaga ay ligtas ka. Roland, bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Ano ba talagang balak mo? Sarah, alam mo, masaya lang ako sa tuwing nakita kita at nakausap. Maya-maya pa, may sasakyang biglang huminto sa kanilang harapan. Sir Roland, sumama po kayo sa akin. May masamang nangyari po kay Don Ramon. Nasa ospital siya ngayon. Sige kuya, Sarah, pwede mo ba ako samahan sa ospital? Agad silang sumakay sa isang magandang sasakyan. Habang nasa loob ng sasakyan, hindi naman mapakali itong si Sarah kung bakit tinawag siyang sir ng driver. Sumagi tuloy ngayon sa kanyang isipan na isang mayamang taong binata ang nasa kanyang harapan ngayon. Ilang saglit pa, nakarating na sila sa ospital. Nay, kumusta si Lolo? Ano bang nangyari sa kanya? Iho, ayos lang naman ako eh. Ito kasing nanay mo medyo nahilo lang ako kanina. Agad niya ako dinala sa ospital. Dad, syempre naman. Nag-alala ko sa'yo. Iho, sino ba yung magandang babae na kasama mo? Siya na ba ang girlfriend mo? Lo, hindi po. Siya nga pala si Sarah Montenegro, kaibigan at kaklase ko sa universidad. Laking gulat ni Sarah na makita kung sino ang matandang nakahiga sa kama. Siyang may-ari at CEO ng universidad na kanyang pinapasukan. Roland, siya ba ang lolo mo? Ang may-ari ng buong eskwelahan? Pasensya ka na, Sarah, kung inilihim ko to sa iyo. Ayaw ko kasing malaman ng lahat na sa loob ng campus na apo ako ng CEO. Baka kung ano pa ang sabihin nila. Bakit, Iho? May problema ba sa eskwelahan? Wala naman, Lo. Nagulat lang si Sarah na ikaw pala ang lolo Ramon ko. Iha, magtapat na ka sa akin. Nililigawan ka ba ni Roland? Dahil kung oo, huwag mo sana patagalin pa. Sagutin mo na nga po ko. Huwag kang mag-alala dahil sagot ko na rin ang lahat ng gustusin sa pagpaaral mo. Lalo na sa magiging kasal yung dalawa. Lo, mukhang ang aga pa naman yata niyan. Hindi pa nga ako sinasagot ni Sarah eh. Ano, Iha? Saksi ako sa harapan niyo ngayon. Roland, sabi mo sa kanya. Ay, Sarah, wala akong ibang gusto sa buhay ko kundi makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho at makahanap ng babaeng na babagay maging ina sa magiging anak ko. Roland, hindi ba mukhang maaga pa yata sa kanyang mga bagay? Pwede naman sigurong mag-enjoy muna tayo bilang magsintahan. Sarah, totoo ba ito? Sinasagot mo na ako? Roland, tinatanggap kita bilang boyfriend ko. Pero hindi dahil sa mayaman ka o ano pa man. Ang totoo, gusto rin naman kita. Pero natatakot lamang ako talaga na baka hindi mo na ako gusto. Dahil alam naman natin na si Jenny ang gusto mo, di ba? Sarah, bahagi lang siya ng aking nakaraan pero I realize na hindi siya ang babaeng gusto ko. Dahil narito ngayon sa harapan ko ang babaeng totoong prinsesa ng buhay ko. Iho, kung ganun, ipagdiwang natin mamaya dahil sinagot ka na ng babaeng gusto mo. Tingnan mo nga ano, kung hindi pa ako nadala sa ospital, hindi ko malalaman na may gusto palang babae ang apo ko. Elisa, ano bang sabi ng doktor? Dad, pwede daw kayong makauwi. Basta wag daw po kayong magpapagod. Elisa, kaya nga pagkatapos ng pag-aaral ni Roland, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng pamana. Lalo na ang trono para naman mag-manage na siya sa eskwelahan. Gusto ko ring mag-relax. Pero bago yun, let's celebrate dahil sa wakas natupad na rin ang gusto ng apo ko. Dahil sa maayos na ang kalagayan ni Don Ramon, nag-book sila ng isang mamahaling restaurant para mas lalo pang makilala nila ang bawat isa. Lo, pwede ko na bang magamit ang sasakyan na binigay mo sa akin? Naku Roland, mabuti naman at gagamitin mo na. Ikaw, ipagkatiwala ko na sa iyo ang sasakyan na yan. Salamat Lo.
Walang anuman Roland, basta tapusin niyo muna ang pag-aaral at pagtapos nun, kakusapin natin ang pamilya ni Sarah. Para saan Lo? Siyempre, para sa inyong espesyal na kasal. Lo naman. Roland, since na nagmamahalan naman kayong dalawa, bakit kailangan niyo patagalin? Gusto na rin kitang ipakilala sa buong campus, lalo na ang maging asawa mo. Hindi ba Sarah? Napayok ko na lamang ang dalaga. Ilang linggo ang nakalipas, matapos ng kanilang bakasyon, bumalik na papasok sa eskwelahan ang dalawa. Dinaanan ni Roland ang nobya para sabay silang pumasok sa universidad. Akma nang papasok ang kanilang sasakyan sa loob ng campus. Maraming mga mata nakatingin sa kanila. Ito kasi ang unang pagkakataon na may isang magarang sasakyan ang pumasok sa loob ng campus. Kasalukuyan silang nasa loob ng parking area. Hindi pa rin nawala ang mga matang nakatitig sa kanila. Roland, mukhang kinakabahan ako kapag nakita lang tayo na magkasama. Sarah, wala silang magagawa dahil hindi ko naman din nakala na maging ganito ako yung tadhana ko. Natatakot lang ako Roland. Paano kung malaman na to na Jenny? Paano kung may balak siyang masama para sa kayong dalawa? Kaya nga Sarah, kakausapin ko muna si Mr. Dean kung ano na ang balita dun sa leakage na yon. Pagbaba nila ng sasakyan, hindi mapaniwala ang lahat kung sino ang nasa loob. Lalo na itong si Jenny. Teka lang, ano nangyari dito? Bumaliktad na ba ang mundo? Roland, kaninong sasakyan yan? Hindi ko alam na driver ka na pala ngayon. Biruin mo naman mula sa pagiging valet vendor, ngayon ay nag-upgrade ka na bilang driver? Well, congrats! At nagsama ka pa ng babaeng kagaya mo na mahirap din. Jenny, sumusobra ka na. Kakausapin ko si Mr. Dean. Kapag nalaman ko na ikaw at si Mr. Mateo ang kasabuatan dito, paniguradong, o bakit? Bakit valet vendor? Anong balak mo? Ipapa-expelled mo ako sa universidad na ito? For your information, kilala ang daddy ko sa school na to. Baka kayong dalawa pa ang matanggal dahil sa pagbibintang niyo sa amin ni Mr. Mateo. Hindi na lamang pinansin ni Roland ang babae. Sa halip ay nagtungo na ito sa office ng Dean para kausapin ito. Dean, ano nang balita? Mr. Roland, nalaman ko na kung sino ang may pakana ng lahat ng ito. May natimbre sa akin, isang concerned estudyante. Sina Professor Mateo at Jenny Santos ang may pakana ng lahat ng ito. Nakausap ko na si Mateo. Hindi ako nagpaligoy-ligoy pa. Tinanggal ko na siya sa serbisyo. Ang katulad niya ay hindi mabagay dito. Isang malaking kahiyan ito. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto. Oh, ito na nga pala si Jenny. Dean, bakit niyo ako pinatawag? Miss Santos, alam na namin ang lahat ng pinagagawa mo. Lalo na si Mr. Mateo. Alam mo bang sinibak ko na siya sa campus na ito? Bakit niyo nagawa sa kanya kay Mr. Roland? Dean, anong ibig niyong sabihin? Huwag ka na magkunwari Jenny. Kayong dalawa ang may pakana ng leakage na yon. May nakapagsabi sa akin kaya huwag ka nagmawa ng ibang dahilan. Si Roland, ano bang magiging desisyon niyo dito? Lalo ng lolo mo. Huwag niyong sabihin na si Roland ang may-ari ng universidad na ito. Ganun na nga mangyayari Miss Jenny. Kaya nasa kanyang kamay ang desisyon, ang kapalaran ng buhay mo dito sa school. Kung sakaling sumbong ka, lalo na sa parents mo, o kaya naman ay ma-expelled ka. Please Roland, patawarin mo ako. Hindi ko naman gusto na maging ganito ang kinalabasan Jenny, paano ako makasigurado kung hindi mo ulitin ito? Nagawa mo sa akin ito dahil tingin mo sa akin isang mahirap lang. Lagi mong pinamukha sa akin na balot vendor lamang ako. Wala kang makialam doon. Kung ano man ang trabaho ko, ang mahalaga wala kaming binabagang tao. Mr. Dean, bilang apo ni Don Ramon, ayaw ko nang malaman panlulo ito. Jenny, sorry pero blacklisted ka na sa eskwelahan na ito. Hindi ka na pwedeng magpatuloy pa sa paaralan. Sinira mo ang reputasyon ng school. Kinausap ko na lang mga magulang mo tungkol dito. Mr. Dean, ay usap. Huwag niyong gawin to sa akin. Hindi na pinagbigyan pa si Jenny sa kanyang pakiusap. Tuloy na itong natanggal sa universidad. Samantalang hindi naman nagpaligoy-ligoy pa itong si Roland sa kanyang naramdaman. Nagpropose na ito ng kasal sa babaeng gusto nito.
Hindi naman nahirapan ang binata dahil agad naman siyang sinagot ng dalaga. Matapos ng ilang buwan ay tuloy na silang pinag-isa ang kanilang damdamin. Laking tuwa naman ni Don Ramon dahil sa wakas ay nakapagtapos na rin itong si Roland sa pag-aaral at magiging tagapagmana ng mga ari-arian ng Don. Ito ang magandang buhay na nakamit ni Roland. Sa kabila man ng kanyang paghihirap, hindi siya nawalan ng pag-asa sa buhay na balang araw magbabago ang takbo nito. Hindi nga siya nagkamali. Magandang buhay ang kanyang nakamit. Mga kaibigan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating munting channel. Happy New Year sa lahat. Harapin natin ang taong 2024 na may pananalig sa Diyos. Maraming salamat.